2 Corinthians 5:17, ang sabi po ng salita po ng Diyos, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, taas po ang kamay ng na kay Kristo. Para kay Kristo, tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Ang sabi po diyan, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang buhay, mga lumang bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Pakitapik nga ang balikat ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, binago na tayo ni Lord. Bagong buhay na tayo. Sabi sa English, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Salamat sa Panginoon kasi hindi natin kayang baguhin ang buhay natin, pero binago po tayo ng Panginoon. Amen. Isa sa inalis po talaga ni Lord sa atin, yung pride. Huwag na po kayong magtaas ng kamay. Sino po yung matindi ang pride nung araw? Pero binago tayo ng Panginoon. Amen. Binasag ni Lord yung pride. Binasag ng Panginoon yung pagmamataas po sa atin. At tinuruan po tayo ng Diyos na magpakumbaba. Kaya lalo tayong pinagpapala. Amen. The Bible tells us that we were born again in God's family. Katulad po ng mga batang ito. Nung tinanggap daw natin ang Panginoon, binago tayo ng Panginoon at para tayong naipanganak muli. Naipanganak tayong muli. Pakisabi sa katabi mo, bagong buhay. Bagong buhay. Pakisabi po, metamorphosis. Ito po yung klase ng pagbabago na ginawa ng ating Diyos sa atin. From inside out. Binago ng Panginoon, hindi muna siya nagsimula. Hindi muna nagsimula si Lord sa panlabas eh. Ang unang binago sa atin ng Diyos, yung kalooban po natin. Para po tayong butterfly. Na bago naging butterfly, para tayong mga, ang tawag diyan, parang uod, parang caterpillar. Pero salamat sa Diyos, dahan-dahan tayong binago ng Panginoon. Tingnan mo ngayong katabi mo, mukha na bang butterfly? Or mukhang uod pa rin? Panalangin namin na sana patuloy ang Diyos na magbago sa ating mga puso at buhay. Amen. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, ang Diyos ang humuhubog sa atin. He is our potter and we are His clay. Meron pong story, ang sabi daw po ng isang potter, after niyang gawin yung kanyang base, yung kanyang palayok, pinakita niya sa mga tao. Sa ganda po ng kanyang ginawa, ang mga tao na-amaze. Sabi ng mga tao, wow. Pakisabi nga po, wow, ganda. Ganyan. Nung narinig niya na natuwa yung mga tao, lumungkot yung mukha niya, binasag. Mga tao nagulat, sinira, ang ganda-ganda. After niyang basagin, binuo niya ulit. Inaayos niya. Pagkatapos nung inayos, mas maganda. Nung pinakita niya sa mga tao, nagpalakpakan yung mga tao habang sumisigaw. Sige nga po, palakpakan natin. Habang sumisigaw, ang ganda! Ang ganda! Nung narinig niya nagpalakpakan, sumiryoso yung mukha niya. Sinira niya at ulit, binasag. Sabi ng mga tao, meron yatang tililing yan eh. Meron yatang saltik tong taong to. Ang ganda-ganda na eh. Sinira pa. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, wala kang tama sa ulo. Ginawa po niya ulit. Inayos ulit ng pattern. At pagkatapos niyang basagin, i-mold
mold. After po niyang gawin, pinakita niya sa mga tao. At yung reaksyon ng mga tao sa sobrang ganda, natatakot po silang mag-react. Kasi baka basagin na naman. Huwag kang magre-react, huwag kang papalakpak, huwag kang magwawaw, baka sirain na naman. Pero this time, nagsalita na po yung pater. Ang sabi ng pater, kasi ang ganda eh, sobrang ganda. Natatakot yung mga tao, baka wasakin na naman. Sabi po ng pater, etong model na ito, siya ngayon ang aking masterpiece. Pakisabi po, masterpiece. At siya ang magiging model sa lahat ng aking mga gagawin pa. Pakitapik nga sa balikat yung katabi mo. Ikaw ang masterpiece ni Jesus. Ikaw ngayon ang model sa maraming kabataan, sa maraming nanay at tatay. Kuminsan binibreak tayo ni Lord eh. Kuminsan nakakaranas tayo ng breaking and molding. Pakisabi po, breaking and molding. Breaking and molding. Binibreak niya tayo. Minsan kasi nakikita ni Lord, may pride po tayo. At bilang mga anak ng Diyos, ginugupitan niya tayo, tinatabasan niya tayo, tinatasahan niya tayo, inaayos niya tayo. Taas po ang kamay ng mga inaayos ng Panginoon ng kanilang buhay. Wow. Praise God. Sabi nga po ng James 5:6, sabay-sabay po natin basahin ng malakas, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. God opposes the proud. Ibinabagsak ng Panginoon. Siyang nagmamataas. Siyang nagmamalaki. But God gives grace to the humble. Itinataas ng Diyos. Silang nagpapakumbaba. Higit pinagpapala ng Panginoon. Kinahahabagan ng Panginoon. Siya marunong magpakumbaba. Can we say amen to that? Kaya kung minsan, pang nakikita ni Lord yung pride sa atin, He is our potter, we are His clay. Pag nakikita ni Lord, nagkaka-pride ka, anong ginagawa niya? Binibreak ka niya. Inaalis yung sungay, pangil, at buntot sa atin. Dinadalisay niya tayo upang maging kamukha tayo ng Panginoon. Tingnan mo ngayon katabi mo, ilang percent na ba yung mukha ni Jesus Christ na babanaag sa Kanya? 10%? 20? 30? 40? Mataas-taas na yan, 50? 60? Salamat sa Diyos. Siya na Diyos na nagbabago ng ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung mas malakas bilang papuri sa Kanyang pangalan. Siya po si King Nebuchadnezzar sa Biblia. Si King Nebuchadnezzar, binaksak din po siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamalaki. Kasi lahat halos ng K nasa kanya na. Pero sa record po, makikita niyo po sa Daniel 4:30 kung paano siya nagmalaki, nagmayabang. Si King Nebuchadnezzar, bakit po siya nagmalaki? Nasa kanya po ang, pakisabi po, kayamanan. Sabihin po niyo, kapangyarihan. Pakisabi po, kasikatan. Nasa kanya lahat. Nasa position siya. Nasa kanya ang mataas na position. Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang lahat. At sa pagmamalaki po niya, dahil siya ay, sinasabi nga ng ilang scholars, magandang lalaki ito si Nebuchadnezzar, kaya nung nagpagawa ito ng ribulto para sambahin ng mga tao, kaninong muka yung inilagay sa ribulto? Mukha po niya. Mukha ni Nebuchadnezzar. Sa sobrang yabang, pride, pagmamalaki, na siya ay mayaman, malakas, maganda tindig, pinarusahan po siya ng Diyos.
Alam mo nangyari sa kanya? Pakisabi po, 7 years. Nasiraan po siya ng bait. Nasiraan siya ng bait. Pumasok sa isip niya na isa siyang hayop. Isa siyang mabangis na hayop. Nung naisip niya na siya'y mabangis na hayop, tumira po siya sa field, sa forest, sa bukid. Ang sabi doon, hindi siya naliligo. Ang kinakain niya, damo. Humaba na yung mga kuko niya. Tirmin ko ng kasama mo. May kulay-kulay pa. Ay, hindi ganyan. Ang kuko ni Nebukadnezar ay parang mabangis na hayop. Humaba ang buhok. Hindi naliligo. Parang taong grasa. Parang taong grasa na umuungol, kumakain ng mga halaman, mga dayami, mga damo. For 7 years, nasiraan po siya ng bait. Pero after 7 years, naawa ang Diyos sa kanya. Binalik ng Panginoon yung kanyang kaisipan, katinuan. At nung bumalik yung katinuan po ni Nebukadnezar, doon na basag yung pride niya. Doon niya na-realize na walang ibang Diyos kundi ang Panginoon. Walang ibang pinakamataas kundi ang Diyos lamang. Walang ibang dapat sambahin at papurihan kundi ang Diyos lamang na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang Panginoon. He learned to humble himself before the Lord. Natutunan po niya ang magpakumbaba. Kung minsan ang tao, pag mataas yung ere niya, masyado na siyang mapagmataas, minsan dadapuan niya ng kung ano-anong problema, kung ano-anong sakit, kung ano-anong mga suliranin, para matuto siyang magpakumbaba. Pakisabi sa katabi mo, alisin mo na pride. Alisin mo na pride. Kasi pag nandyan yung pride sa'yo, papahintulutan ng Panginoon na basagin ka, mawasak yung pride na yan, at baka masyado kang masaktan. Amen. Mas maganda na po, wag na nating hayaan na i-break tayo ni Lord. Wag na nating hayaan na may mabigat pang mangyari sa atin bago tayo magpakumbaba kay Lord. Mas maganda ngayon pa lang, we humble ourselves before the Lord. At siyang nagpapakumbaba, higit siyang pagpapalain ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Bakit nagalit ang angel ng Panginoon kay King Herod? Si King Herod, mababasa nyo sa Book of Acts, nagalit sa kanya yung angel ng Panginoon. Alam niyo kung paano nangyari sa kanya? Sa galit ng angel sa kanya, biglang bumulagta si Herod. Nangisay. Patay. At nung tinignan nila yung katawan ni King Herod, punong-puno ng uod. Grabe mga kapatid, kakaiba nangyari kay King Herod. Ano po nangyari sa kanya? Bakit nagalit sa kanya ang anghel ng Diyos? Kasi maganda po ang kanyang pagsasalita, maganda yung kanyang public speaking, maganda yung delivery, at habang nagsasalita siya, tuwang-tuwa yung mga tao at pinupuri siya. Si King Herod, pinupuri, sabi parang Diyos yung nagsasalita. Ang galing mo magsalita, ang galing mo mag-speak. At yung mga papuri na yon, kinuha ni King Herod. Inangkin niya yung papuri na dapat para sa Diyos. Ano po ang nangyari? Naggalit sa kanya yung angel ng Panginoon. Pinarusahan siya. Ngayon, pangaralan mo ng dahan-dahan yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag mong tanggapin niyang papuri na niya. Ibalik mo sa Diyos. Sa Diyos mo ibalik ang papuri. Kapag may nagpe-pray sa'yo, uy, ang ganda mo naman, uy, ang gwapo mo naman. Huwag mong tanggapin niyang papuri yan. Sabi mo, to God be the glory.
Pag sinabi, "Uy, ang galing-galing mo magsalita, uy, ang galing mo tumugtog, uy, ang galing mong kumanta, ang galing mo sumayaw, ang forma mo, mayaman ka na, sikat ka na," huwag mo sasabihin na, yan lang parang konti lang. Huwag kang magre-react ng ganon, na tsamba lang yan. Hindi ko pa nga binubuhos eh. Wag! Kundi sasabihin mo lagi, sa Diyos ang lahat ng papuri. Hawakan mo yung katabi mo, sabihin mo sa Kanya, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Amen? Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. To God be all the glory. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at ibalik sa Kanya ang lahat ng ating papuri. Praise God. Napaka-opposite. Ano ba ibig sabihin ng opposite? Opposite. Taliwas. Ano pa ang ibang word ng opposite? Taliwas. Ano pa? Baligtad. Tama po. Salungat. Salungat. Pag sabing opposite, salungat. Napaka-opposite ng traits ng isang taong humble at ng isang taong proud. Malayo po ang pagkakaiba ng isang taong may mababang loob at yung isang taong mapagmalaki, mapagmataas. Unang-una po, ano ba yung mga pagkakaiba nila? Ito po, naririnig ko lagi sa aking mahal na asawa. Ang isang taong nagpapakumbaba, hindi siya lumilimot manalangin sa Panginoon. Lagi ko naririnig sa kanya, ang isang taong nagpapakababa sa harap ng Diyos, nananalangin siya. Sabi ng aking asawa, kasi inaamin niya sa Diyos na wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Taas nga po ng mataas na mataas yung kamay na laging nananalangin. Yan po ay pagpapakita ng kababaang loob. At dahil mababa ang loob niyo, ang sabi ng Biblia, pagpapalain kayo higit ng ating Diyos. Palakpak naman dyan para kay Lord. Hallelujah! Ang sabi po ng asawa ko, kasi pag di ka nagpe-pray, parang sinasabi mo, kaya mo, magaling ka, kakayanin mo yan dahil matalino ka. Pero kapag ang isang tao lumuhod sa presensya ng Diyos, nagpatira pa sa harap ng Diyos, inaamin niya na, Lord, kayo lang ang makapagpapagaling sa akin. Lord, kayo lamang po ang makakatulong sa problema kong ito. At kapag nakita daw ng Diyos ang pagpapakumbaba ng isang tao, pakikinggan siya ng Diyos. Pagagalingin siya ng Panginoon. Tutulungan siya ng Panginoon. Ibabangon siya ng Panginoon. Can we say amen to that? Amen. May mga tao naman din na ma-pride, nagpe-pray, pero kapag nakuha na nila yung prayer nila, lumalayo na sa Panginoon. May mga tao naman, nagpe-pray naman sila pag may problema sila, pero parang user. Pero yung taong nagpapakumbaba, hindi po siya user, worshiper po siya. Amen. Kasi alam niya sa sarili niya na kapag tinanggap niya na sa Diyos yung kanyang panalangin, hindi siya titigil sa pag-worship sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Yung isang taong may pagmamalaki sa Panginoon, tatawag lang yan. Hihingi lang siya. Pengi nun. Hanggang doon lang, pengi nun. Pero worship, walang worship. Kaya yung Panginoon nagiging pengi nun. Pakisabi sa katabi mo, huwag pengi nun. Dapat Panginoon.
Hallelujah! Ang isang taong marunong magpakumbaba, umaamin po siya kapag siya ay nagkakamali. Marunong po siyang umamin. Hindi po siya natatakot. Magsabi ng, sorry, natakot ako, nagkamali ako, tao lang ako, parehas lang tayo tao. Ang isang taong marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos, makikita mo sa Kanya, hindi mo na kinakailangan pilitin mag-sorry, hindi mo na kinakailangan pilitin humingi ng tawad, kusang loob niya itong sasabihin. Pakisabi nga sa katabi mo, sorry ha, baka may nasabi ako hindi maganda, baka na-open kita, baka nasaktan kita. Sabihin mo sa kanya, sorry po. Alam niyo po, sa Japan, sino po ang nakakakita sa... Sino po dito ang nakapunta na sa Japan? Taas ang kamay. Yan. Sino po dito ang nakita mo ang Japan sa mga magazine, internet, sa mga palabas sa TV, sa sinihan? Okay. Alam niyo po sa Japan, sana magkaroon tayo ng mga leaders katulad po sa Japan. Sa Japan po, ang isa pong Japanese pag may nagawa siyang mali, ito man ay leader sa government, sa private sector, sa mga companies, ang isa pong Hapon pag nagkamali, nagre-resign. I-research po niyo. Hindi po makapal ang face po nila. Talagang, pag nagkamali sila, at kung minsan po, sa research ko po, kahit hindi siya talaga mismong nakagawa, ang nakagawa ng kasalanan yung kanyang subordinate, yung nasa ilalim po niya, tauhan niya, minsan yung pinaka-leader, magre-resign. Sana magkaroon tayo ng mga ganong leaders sa ating bansa. Amen. Ang tao pong proud, mapanghusga. Titigan mo ng matalim yung katabi mo, huwag kang mapanghusga ha. Baka nakikita ko yung mga comment mo sa social media, ha? Grabe ka manghusga. Pakisigawan nga yung katabi mo, tsaka yung mga nasa kabila, huwag! Huwag kang manghusga! Huwag kang aayon sa takbo ng sanlibutan. Ang mga taga-sanlibutan, kung minsan, pag nagkamali ka, walang grace. Pag nagkamali ka, grabe mga bashers. Kung ano-ano sasabihin sa'yo. Na para bang wala ka nang ginawang tama. Kaya nga sa Bible, ang sabi ng Panginoon, yung nahuling babae na gumagawa ng kasalanan sa pakikiapid, ang sabi ng Panginoon, kung sino ang walang kasalanan, ang unang bumato, ang unang mag-chat, ang unang mag-post. Pero sa Bible, di ba, walang bumato. Pakisabi sa katabi mo, pakiusap, huwag kang babato. Huwag kang mambabash. Huwag kang magpo-post ng anumang negative. Amen. Pag ako nakakakita ng isang taong nagkakamali, nagkakasala, sa totoo lang po, ayoko pong mag-judge. Alam niyo kung bakit? Kasi po, si Lord ang judge. Kung yung tao na yan, may ginawa talagang mali, kung yung tao na yan, may ginawa talagang dapat parusahan, maniwala ka, may Diyos na hindi natutulog. May kaparusahan yan sa Panginoon.
Huwag mong limitahan ang pananampalataya mo. Panghawakan mo salita ng Diyos. Yung Diyos sa panahon ni Nebuchadnezzar, siyang Diyos din po natin ngayon. Kung may mga leaders po tayo na nakikita ng Diyos ang kanilang pagmamalaki, may ginagawa silang injustices, may Diyos po na pwedeng pumarusa po sa kanila. Maniwala po kayo. Wala sa kamay po natin ang paghatol. Nasa Panginoon. Kung agree po kayo dito, malakas po na amen. Amen. Amen! Amen. Kasi pag magpo-post ka ng mga negative sa social media, sasabihin ng mga unbelievers, bakit ito mga Kristiyano nag-aaway-away dahil lang sa politika? Bakit ito mga believers, mga Christian from different churches, bakit may mga sinasabi mga negative, mga pangit na salita? Ano po ang magiging patotoo natin sa sanlibutan? Ano ang magiging image natin sa sanlibutan? Pangit, negative. Kaya sabi ng Bible, ang mga leaders ng ating bansa, pinagdadasal yan, iniluluhod, binababad sa panalangin, nabigyan sila ng Diyos ng karunungan, ng takot sa Diyos, at kung may mga ginagawa silang hindi tama, Diyos ang magpaparusa sa kanila. Amen? Kung may wala sa ayos, yung kanilang pamumuno, Diyos mag-aalis sa kanila. At Diyos ang maglalagay ng mga bagong leaders na may takot sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, are you teachable? Kasi ang taong mapagkumbaba, teachable siya. Coachable siya. Correctable po siya. Ang isang pong taong may mababa ang loob, madali mong pagsabihan, hindi nagtatampo, hindi nagagalit. Ang isang taong pinapangaralan, tahimik lang po yan, hindi sumisigaw, hindi nagtatampo. Sino po yung mga anak dito na kapag pinapangaralan kayo, teachable ka, humble ka, nako-correct ka, taas po ang kamay. Yung iba, ganun lang. Taas-taas naman. Wow. Salamat. Kasi ganito mga kapatid, ganito po. Kung ikaw ay teachable, if you are teachable, you will grow faster and succeed in life. Ang bilis ng growth mo. Ang bilis ng development mo. Kasi teachable ka eh. Madali kang turuan. If you are coachable, you will learn faster. You will learn faster and succeed in this life. Fast learner. Teachable ka eh. Kaya minsan may mga tao, slow learner. Pero iba po ang humble. Fast learner. Ang isang taong mapagmataas, napakahirap turuan. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang mahirap turuan. Huwag kang slow learner. Be humble. Be teachable. Be correctable. Amen. Paki-high five na yung katabi mo. High five mo. Yan. Salamat. Correctable ka. Congrats. Teachable ka. Kasi mabilis ka mag-grow. Kahit anong skill, kahit anong field, kahit anong gusto mong matutunan, pag teachable ka, madali kang i-coach, madali kang i-correct, wala kang pride. Maniwala ka, kapatid. Matututunan mo yan. Mabilis ka mag-grow. Pero kapag tinuturuan ka, mas magaling ka pa sa nagtuturo sa'yo, ay, wag na.
Biruin mo, kino-coach ka, tinuturuan ka, tapos mas magaling ka pa at sumasama pa loob mo, may pride ka. Ipasunog mo yan kay Lord. Amen? Amen. Ang isa pong taong mapagkumbaba, ang kanyang piniplex ang ating Panginoon. Ang kanyang pinagyayabang ang ating Panginoon. Sabi po dyan sa Galatians 6:14, I only boast in the cross of Christ. Sabi ni Pablo, kung may ipagyayabang ako, kung may ipagmamalaki ako, si Lord. Si Lord. Okay lang po na may ipagyabang tayo, pero ipagyabang natin yung mga ginagawa ni Lord sa ating buhay, yung binibless tayo ni Lord, yung kilos ng Panginoon, paano siya tumutugon sa ating mga panalangin. Ako po, personally, mas gustong-gusto ko po ipagyabang natin si Lord. Amen. Kesa sa tahimik tayo, ayaw natin magsalita, ayaw natin mag-post. At kapag halimbawang may mainit na issue, doon tayo nagpo-post ng mga negative. Ayoko nang ganon. Ang mas gusto ko po, ipagsigawan po natin kung gaano kabuti ang ating Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya'y Diyos na mabuti. He is good. And He is good all the time. He is always good to us. Praise God. Kaya, mga kapatid, kung magyayabang ka, huwag mo ipagyabang ang sarili mo. Pwede po ba yon? Kasi pag pinagyabang mo yung sarili mo, kasunod niyan, pagbaksak. Pero kapag ipinagyabang natin si Kristo, kasunod niyon, pagtaas ng Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Ang isang taong mapagkumbaba, sabi sa 1 Corinthians 10:31, everything we do is for the glory of God. Gusto po natin lahat ng gagawin natin, si Lord ang bida, si Lord ang sumikat, si Lord ang magaling, si Lord ang dapat papurihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung mas malakas na papuri para sa Kanya. Hallelujah. Ang isang taong mapagkumbaba, ganito po ang kanyang confession, katulad sa sinabi ni John the Baptist. Sabay-sabay po nating sabihin mula sa ating mga puso, John 3:30, ano pong sabi ni John the Baptist? He must increase, but I must decrease. May matinding anointing, may matinding presence of God, may matinding favor of God sa mga tao na yan. Lagi ang kanilang iyak. Yan po ang laging confession. Yan po ang laging sinasabi, ako ang maibaba at si Kristo lamang ang maitaas sa lahat ng aking ginagawa. At kapag ganito po ang laging saloobin natin, di bali na po na hindi tayo sumikat, basta sumikat ang Panginoon. Di bali na po na hindi tayo maging kilala at si Kristo lang makilala. Di bali na po na hindi tayo mapansin, basta si Kristo ang mapansin. Pag ganito po ang heart mo, God will bless you more. Pagpapalain ka higit ng ating Panginoon. Amen. Ang problema po, si Satan, lahat po yata ng I, yung laging ako, si Satan po yun. Basahin ko lang po ng mabilis. Isaiah 14:12-14, 5 eyes of Satan, yung 5 ako, lahat nasa kanya. Ang sabi niya, I will ascend into heaven. Aakit ako sa langit. Pangalawa, sinabi niya, I will exalt my throne above the stars of God. Itataas ko ang luklukan ko sa itaas ng mga bituin ng Diyos.
Sinabi rin po ng Diablo, I will sit also upon the mount of the congregation. Upo ako sa bundok ng mga kapulungan. Pangapat, I will ascend above the heights of the clouds. Akit ako sa itaas ng mga ulap. Panglima, I will be like the Most High God. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Si Satan po, hindi po nag-graduate ng theology. Ang minaster po niya, apology. Tanungin mo yung katabi mo, apology ka ba? Laging ako ang magaling, ako gwapo, ako maganda, ako sikat, ako malakas, ako lagi. Wag! Pag apology ang isang tao, ano kasunod nun? God opposes the proud, binabaksak ng Panginoon. Pakitapik niya ng malakas yung katabi mo, huwag kang apology. Huwag mo laging isipin, huwag mo laging sabihin na ako ang nasisisi. Ako laging may kasalanan. Ako lagi ang inuutusan. Paborito ko sa amin. Paborito ko utusan. Paborito ko kagalitan. Huwag kang mag-self-pity. Pride yan. Amen. Lagi nating itaas ang ating Diyos sa ating po mga buhay at pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen. Ang isa pong taong mapagkumbaba, Luke 22:42, ito lagi ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Pakibasa po, not my will, but let your will be done. Lagi ganyan ang gusto niya. Nung araw, nung wala tayo sa Panginoon, matindi pride natin. Kung ano gusto natin, siyang ginagawa natin. Basta nagustuhan natin, ipipilit natin. Pero nung naging Christian po tayo, nung pinag-aharian na tayo ng Panginoon, hindi na natin sinusunod yung gusto natin. Kundi ang nais natin mangyari ngayon, yung gusto ng ating Diyos. Yung kalooban ng ating Diyos ang mangyari. Kaya nga sa buhay natin, pag gumagawa tayo ng desisyon, pag gumagawa po tayo ng isang desisyon na dapat nating gawin, ang basihan ng ating desisyon, hindi yung gusto natin, kundi ano ba ang gusto ng Panginoon. Yun lagi ang sinusunod natin. Ang isang taong mapagkumbaba, Diyos ang laging gusto niyang sundin. Kalooban ng Diyos ang gusto niya laging sundin. Mahinang amen nga dyan. Amen. Amen. Praise God. Ano pa po, as we end, ang isang taong nagpapakumbaba, si Lord lagi ang kanyang first priority. Pakisabi po, first priority. First priority. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa isang taong nagpapakumbaba, laging si Lord ang una. Panginoon ang una. Paggising sa umaga, Lord na kagad siya. Nandun na yung kanyang pagtawag. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pag-araw ng linggo, Lord, sasambahin kita sa araw na ito. First priority mo si Lord. Alam niyo po, sa mga tao nagsasabing, sobrang busy ko, kaya hindi ako maka-worship. Hindi po ako naniniwala doon. Hindi po ako naniniwala. Okay lang po, hindi baka worship pag may sakit, may mabigat na karamdaman, talagang sa school, talagang hindi pwedeng umalis. May mga ganun talagang sitwasyon. Pero yung nagsasabing, busy ako, kaya hindi ako maka-worship. Ha? Bakit? Ikaw lang ba busy? Kami. Hindi ba kami busy, kaya kami nakaka-worship? Hindi ganun. Ang usapin po dyan, prioritizing. Sino first priority mo? Kung si Lord ay priority mo sa buhay mo, if God is your first priority in your life, you will always have that time to worship the Lord.
Amen. At dahil mahal mo ang Panginoon, first priority mo si Lord. Sino dito mahal niya ang kanyang asawa? Pag mahal mo ang asawa mo, may time ka sa kanya. Hindi ka pwedeng magsabi na, sweetheart, pasensya ka na. Marami akong ginagawa. Sobrang busy. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, magbibigay ka ng oras sa kanya. Priority mo siya. Kung mahal mo pamilya mo, may panahon ka para sa pamilya mo. Amen. At kung mahal natin ang ating Diyos, may oras tayo para kay Lord. Sa isang taong nagpapakumbaba, si Lord lagi una sa kanya. At kung si Lord ang laging una sa iyo, all these things shall be added. Siya na bahala. He will do the rest. Pero sa isang taong may pride, proud, mapagmataas, hindi si Lord ang first priority niya. Iba ang priority niya. Pwede niyang bigyan ng oras ang lahat. Pero si Lord, kung minsan, nasa hulihan lang. Pag may mabigat na nasakit, may mabigat na na problema, doon lang tatawag kay Lord. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang isa pong taong mapagkumbaba, lagi niyang iniisip, may matindi siyang confidence. Sa Philippians 4:13, pakibasa po, ito lagi ang kanyang sinasabi, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Sa isang taong may mababang loob, lagi niyang sinasabi, ang lahat ng ito kakayanin ko dahil sa tulong ng Panginoon. Pero yung may pride, ang lagi niyang iniisip, kaya ko to ng diskarte ko, matalino ako, magaling ako. Pero sa isang taong may mababang loob, lagi niyang sinasabi, kaya ko to dahil sa Panginoon. Kakayanin ko ito dahil kasama ko ang Diyos. Amen. May confidence siya. Pakisabi po, confidence. Ang confidence niya galing sa Diyos. Lagi niyang sinasabi, kahit may mabigat na na problema, may mabigat na na pagsubok, kakayanin ko to dahil sa lakas ng Panginoon na sumasa akin. Amen. Sino po dito naniniwala ng kakayanin niya ang lahat dahil kasama niya ang Panginoon? Taas po ang kamay and worship the Lord wherever you are. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kakayanin mo ang lahat. You can do all things through Christ Jesus who strengthens you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Ama, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung minsan para kaming si Pablo na punong-puno ng galit, punong-puno ng puot. Pero sa Acts chapter 9, binaksak mo si Pablo. Nagliwanag bigla. Nakita niya, Panginoon, ang kaningningan mo, yung kaluwalhatian mo. At sa tindi ng kaluwalhatian mo, na na-encounter ni Pablo, bumaksak po siya mula sa kanyang kabayo. At siya'y nabulag ng 3 araw. Lord, that was his breaking. Sa buhay din po namin, Lord, marami din kaming nararanasan na breaking. Binibreak mo kami, Lord, from our pride. Ang puso na ito na mapagmataas, ang puso na ito na magagalitin, ang puso na ito na hindi marunong magpatawad. Salamat, tinuturuan mo kami ngayong magpakumbaba. Panginoon, dati noon kapag nakakakita kami ng mga taong nagkakasala, nagagalit kami because of our pride. Nagagalit kami, nakakapag-post kami ng mga toxic messages sa social media because of our pride. Lumalabas yung galit sa amin. Forgive us. Turuan mo kami laging
magpakababa sa harapan mo, Lord. At aminin sa iyo na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lord, turuan mo ang puso na ito na magpatawad, maging malinis sa harapan mo. Turuan mo ang pusong ito magbigay, maging generous sa mercy, generous sa grace sa maraming tao sa aming paligid. Silang mga nagpapakumbaba, itaas mo, Panginoon. Lagi mong itaas. Silang mga nagpapakumbaba, lagi mong pagtagumpayin. Sila na umaasa sa iyo, nagde-depend sa iyo lamang. Habulin mo ng iyong pabor at pagpapala. Pagtagumpayin mo sila sa pangalan ni Jesus. At silang mga nagmamataas, O God, ikaw ang magbabaksak sa kanila. At tuturuan mo sila na magpakumbaba lamang sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.